Kasunod ng pagbabawal sa mga pampublikong kalsada, gumulong naman ngayon ang panukala ng LTO na iparehistro ang mga e-trike at e-bike at ibiyahe lang ng mga may driver's license. Yan ay kung dadaan sila sa mga national highway. At nakatutok si Joseph Moro. Nakikipagsabayan na bilang pampublikong transportasyon ng mga e-trike sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nakakamura. Ito kasi papasok siya doon sa ruta. Pag malayo, pwede mo siya ipapasok sa loob. Madali rin sa may-ari dahil hindi kailangang irehistro at hindi kailangan ng lisensya para imaneho sa ngayon. Ang gusto kasi ng Land Transportation Office iparehistro na rin sila at ibiyahe lamang ng mga may driver's license. Public roads na funded and maintained by the government, whether local or national. Inilatag nila ang panukala sa mga konsultasyon sa stakeholders at alinsunod sa utos ng Transportation Secretary ay nagbabalangkas ng LTO ng mga panuntunan para sa mga light electric vehicles. Sabi ng isang kongresista, may Electric Vehicle Act na may sakop sa mga ito pero hindi na ito kailangang amyendahan. Talagang mandato ng LTO itong pagre-rehistro ng mga sasakyan at kabilang naman talaga sa motor vehicles itong e-bikes and e-trikes. Pero mungkahi niya, mas mura sana ito kumpara sa mga rehistro ng mga ordinaryong motor. Pabor ang grupo ng mga may-ari at manufacturer ng electric vehicles. We're in support of the LTO's move na once na lumabas na yan sa road, dapat rehistrado at mayroong lisensya. Pag nakasagi yan, wala kang hahabulin. Pero hindi ang mga commuter group. Mukhang restriction ang amin nakikita dito, hindi lamang regulation. Mas dapat pag-usapan kung pinag-uusapan ng road safety, mas maganda nating tingnan tama ba ang infrastructure. Ayon sa Land Transportation Office, kung meron kayong e-bike o e-trike at hindi nyo naman gagamitin yan sa mga pampublikong kalsada, hindi nyo yan kailangang iparehistro at hindi rin kailangan ng driver's license. Halimbawa sa loob ng mga subdivision pero Subject to the regulation of the local government. Kung sabihin ng local government, bawal sa mga kalding to, bawal talaga huli. Kahit na may rehistro yan, bawal pa rin sa kalding yan. ang napag-usapan kailangan pang aprubahan ng Transportation Secretary bago ang pagpapatupad nito. Gusto nga natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares. Pero wala pa man yan, bawal na mga tricycle, e-trike at e-bike sa mga national road. Nasa listahan ng Espanya Boulevard sa Maynila, Boni Avenue sa Mandaluyong at Osmeña South Superhighway. Pero hindi nakasali sa listahan ang South Luzon Expressway na hindi raw saklaw ng MMDA. Kung e-bike, pwede pa rin sa EDSA at iba pang national roads kung merong dedicated bike lanes. Limited lang sila sa bike lane. Even barangay roads, may mga bike lane na exclusive for bikes and e-bikes, pwede pa rin silang dumaan doon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.